Muling nagharap sa korte ang nanay ni Ramjen Revilla at ang personal assistant ng pinaslang na aktor. Nanindigan si Jeneline Magsaysay. Gawa-gawa lang daw ni Ronald Angkahas ang storyang nagdidiin sa magkakapatid na Bautista sa krimen. Nakatutok si Salima Refran. Nagbigay ng emosyon si Jeneline Magsaysay ng makarapang personal assistant ni Ramjen na si Ronald Angkahas sa preliminary investigation sa Parañaque Prosecutor's Office kanina. Para ito sa reklamong incriminatory machination na inihain ni Jeneline kina Angkahas at sa isang testigo na si Ruel Puzon. Kasunod ito ng mga sinabi ni Angkahas na may matinding alitan sa pagitan ng magkakapatid na Bautista at ang pahayag ni Angkahas na nakita niyang magkasunod na umalis sa bahay ni Ramjen, si Mara at Ram Joseph. Hindi nagpaunlak ng panayam si Angkahas. Pero dahil hindi nakadalo si Puzon at wala namang abogado si Angkahas, nireset ni Assistant City Prosecutor Napoleon Remolete ang PI sa December 12. Git ng kampo ni Jeneline, walang kinalaman ng mga anak sa pagpatay sa nakatatandang kapatid nila. These statements made by Angkahas and Puzon were very, very reckless. They're very offensive. Well, to her mind, fabricated. Inosente po kami at hindi po namin kayang gawin sa aking anak na si Ramjen ang ibinibintang po sa pamilya ko. Malungkot na Pasko naman ang haharapin ng magkakapatid na Bautista. Sa eksesibong panayam ng GMA News sa bunsong kapatid ni Ram na si Ramlin, inamin itong lubos na niyang namimiss ang kuya. Nangako pa nga raw ito sa kanya para ngayong Pasko. Yun yung promise niya sa akin na parang mag-ano kami, na parang magsama kami Christmas tapos maglalagay siya ng Christmas tree. So parang yung nalaman ko namatay na siya, parang nasaktan na talaga ako. Kasi di ko talaga makalain na papatayin siya eh. Pero mas masakit daw ang dinadanas silang magkakapatid ngayon. Bukod sa idinadawit ang mga nakatatandang kapatid na sina RJ, Mara at Gail sa krimen, walang tigil na pangungutya raw ang nararanasan nila sa mga social networking sites. Sabihin nila sa amin, murderers kami, feeling social climbers. Parang ang sakit kasi hindi naman nila kami kilala eh. Tapos sila ng silita. Wala naman talaga sila alam. Hindi na rin daw nakakapasok sa eskwela ang magkakapatid dahil daw sa panguhusga at pangungutya naman ng mga kaklase. Nagre-request po kami sa school ng mga bata kung pwede po sila mag-home study program para po makaiwas po muna sa mga tao dahil po syempre ang mga bata po nagkaroon po ng traumatic experience. Sana naman po mag-stop na sila kasi kung wala naman silang maganda sasabihin, sana mag-stop na lang kasi hindi naman sila nag-help eh. Nagpaabot din ng mensahe sa kanyang ate Janelle si Ramlin. Sana na siya, magpagaling na siya. Tsaka sana naman okay lang naman siya. Na sana malaman niya na mahal pa rin po namin siya kahit na makayari. Salima Refran, Nakatutok, 24 oras. Chika Mimi! Napatalsik na sa Survivor Philippines Celebrity Double Showdown ang palaban na si Maria Isabel Lopez. At ngayong gabi, sasagutin live ng bagong cast-off ang mga intrigang bumabalot sa pagpapaalis sa kanya sa isla. Good evening, Maribel. Hi, good evening. Maribel, eto na. Ano masasabi mo sa mga patutsyada ng mga taga-Tala na isa ka raw mandaraya? Ako nandaya? I don't think nandaya ako. Siguro naging siguro naging scheming at naging dishonest ako, pero hindi ako nandaya. Never. Hindi ba pareho yung mandaraya sa dishonest? Hindi, kaya lang kasi nung nasa island ako, part ng strategy kasi yon. When you're playing a game, you have to put up a front. Kumbaga sa laro, poker face. Ang sabi ng mga taga-Taribong Tala sa Survivor Philippines, ikaw daw ang humihila sa kanilang pababa. Well, hindi ko naman pwede sabihin na ako humihila sa kanila pababa. In the first place, kahit na balak ko na gawing weak ang Tribong Tala, I think sa opinion ko, talagang weak na sila from the very start. Walang magagalit. So ano ang hinala mo sa pagpapaalis sa iyo? Ano ang dahilan? Nabulabog ko sila, naguluhan sila. Kung ano yung peaceful tribe na punong-puno ng happiness, medyo hindi na ganun kaganda.
Kumbaga, hindi ko sila binigyan ng katahimikan. Hanggang ngayon pa ba, meron ka pang iringan sa ilan sa mga miyembro? Ay, wala ko iringan to anybody. Siguro sila may ill feelings sa akin, pero ako kasi, I don't harbor ill feelings. To me, a game is just a game. Gaya ng sinabi ko, what you see is what you see. Mas papanganib nga yung hindi maingay sa lubang kulo. Kumbaga, sa kaso ko, maingay ako. Oh. Meron ba mga pagsisisi sa mga nagawa mo sa isla? I have no regrets. I think na-achieve ko yung goal ko, yung purpose ko. At I left the island really happy. At sa anak mong si Mara na nasa isla pa rin, ano ang tingin mo sa kanyang standings? Ako, believe talaga ako sa anak ko eh. Akala nila wala nang cancer sa isla, nagkakamali sila. May bagong cancer sa isla, okay? Abangan kung ano ang puno, siyang bunga. Cancer talaga. Maraming salamat, Thank Maria you Isabel din. Lopez. Abangan niyo po, Survivor Philippines. Go, go, Mara! Up next, Twin Stars nakijoin sa GMA Kapuso Foundation sa pangangalap ng school supplies sa pagbabalik na yan ng Chika Plus. Susunod, pagdiriwang ng football fans sa Oklahoma sa Amerika nauwi sa disgrasya. NCAA bubuo ng grupong mag-iimbestiga sa nangyaring suntukan sa isa nitong volleyball match. At batang lalaki sa Davao patay nang mabaril umano ng kanyang kuya. Walang pati na pagtutok dito lang sa 24 oras.